Idinilat ko ang mga mata ko at saglit na tumitig sa kisame. Nakaramdam talaga ako ng disturbo nang tumunog ang alarm clock ko at hindi man lang ako naglakas loob na patayin ito. Mas masarap marinig ang tunog ng alarm kaysa sa pag-aaway ng mga magulang ko dahil sa pera. Good morning, bulong ko sa sarili ko habang tumatayo at bumaba. Miss Florencia, handa na po ang almusal, bumaba na daw po kayo utos ni ma'am, may yaya Chrising told me through the door. Pakisabi hindi ako kakain ng almusal. Ma'am, pag di ka daw kumain kasama nila, wala kang allowance. Mula sa araw na ito, I'm coming, just wait a seconds. So, it seems like I'm pissed off with my life, right? Well, not really. By the way, my name is Florencia Cornejo. My parents claim me to be their heiress, but I claim to be their guarantor. My parents are one of those trying hard business couple, who tried to make it big in the industry and now, stocked up and named as the scamming couple. I mean, they just stole 1 million from innocent people to have all these luxuries that we never need. I went down as soon as I dressed, with my headphones on and full volume metal music to be exact. Oh, good morning, dear. My mom said with her fake French accent. I looked at her and smiled. My dad seems pissed off again. He was always pissed off that he always forget that he's still a daughter, at ang aking mother ay palaging abala sa kanyang mga brilyante na hindi niya namalayan na ang kanyang anak na babae ay 20 taong gulang na, at may pagkakataong tumakas kasama ang batang lalaki mula sa kapitbahay. Hiha, sumagot ka naman sa amin, mom told me. Good morning mama, sagot ko sa kanya. Actually my mom hates it when I speak Tagalog. She finds it corny, and here I am trying speaking the deepest of the language to piss her off. Stop speaking Tagalog anak, it's not saucy, sita ni mommy sa akin. Napaikot na lang ako ng aking mga mata. Nagpapasosyal ka na naman, puro utang na nga kayo. I told her, pang-aasar ika nga. Naku, ang batang ito, sinasabi ko na ba binansyo, mali na tawagin natin ito para sa breakfast, sigaw ni mama. I rolled my eyes and grabbed my bag to leave. Mom tried to call again sa akin pero hindi ko man lang pinansin. Ayoko nang magkaroon ng masamang araw, special merengue galing sa trip ko sa Laguna. I turned my head and I saw my best friend Wilfredo with the merengue sweets that he brought from their rest house. Alam mo ba, ginugulangan mo ang negosyo niyo sa pagkuha ng isang pakete ng merengue dahil sa akin, I told him. Naks naman, huwag kang mag-alala. Binili ko ito, sagot niya sa akin at sa kanya binuksan ang package and told me to have one. I gladly ate one in front of him as he placed his arms on my shoulders. Bakit kasi ayaw mong jowa na lang tong best friend mo, Chanito na? Okay, I was trying to play handsome and hot in here, sagot niya sa akin. Yeah, it's so hot you become roasted like a coal, sagot ko naman sa kanya na agad naman niya akong binatukan. I pat my head because of it. You know what, Florencia, I love you but don't dare to insult my color, it makes me more in love with you, sagot niya sa akin. Stop joking around, this is not a good time to joke. Baka may makarinig sa iyo at gumawa ng issue tulad ng the Cornejo scam couple daughter was bet on Tan family to save her. Kaya ba gusto mo mag-best friend na lang tayo forever, kahit may MU tayo? MU mukha mo, hintayin mo lang na makaalis ako sa gulong ito, Wilfredo, I whispered at saka na ako tumayo. You don't need to get out of that mess, nasa loob ka man ng gulong yan o hindi, nandito pa rin ako para sa'yo. He seriously responded, that made my chick blush a bit. Gonna be late for my next class, I told him at saka ako dumiretso sa aking class. I just sighed when I reached the distance from him, actually nahihiya ako kay Wilfredo. Hindi ko alam kung saan kukuha ng kapal ng mukha whenever I was with him. Just staying beside me is way too humiliating, just being me is hard. May nabangga akong matigas habang iniisip si Wilfredo. Mag-ingat ka Florencia, sabi niya sa akin at hinawakan ang balikat ko para tulungang bumangon. Alam ko kung sino yun, it was Joselito Amores, the asshole who did nothing but to play for someone like me. I am not bullied in the sense, but the situation that I into is somewhat humiliating, and we have a similarity in the past that he hates. Isang bagay na dapat kalimutan na, at isang bagay din na pinagpapasalamat ko na nangyari. Kung di ba paulit-ulit na akong naibenta ng mga magulang ko,
Yeah? I told him and I got up and grabbed my things. I can feel him staring at me with a smirk written on his face. Naging maayos naman ang mga klase ko sa araw na yun, naging maayos naman ako at proud ako dahil doon, naka-ace ako sa midterms namin at lahat ng tao sa klase ay saludo lang sa akin dahil doon. Cornejo, punta ka daw sa room 307, may iuutos daw si ma'am sa'yo, sabi ng isa kong kaklase sa akin. Sige, pupunta na ako. Can you wait for me before you go home? Siguro saglit lang yun, di ba? I asked her. Ay sus, nagpapahintay ka pa eh. May Papa Wilfredo, the roasted Asian na susando sa'yo? She told me, her name is Diane and she is nice towards me. She is one of the 5 people I consider as friend, next to Yaya, Chris Ing at Wilfredo. I don't usually trust people around me, given na masyadong judgmental ang mga tao sa society. Oo na, uuwi akong mag-isa kasama siya, sabi ko sa kanya. Nax naman, anong gagawin niyo alone? Mapang-asar niyang tanong sa akin. I rolled my eyes at her dahilan para mag-lie low siya. Sige na, mauuna na kami ha? Text kapag tapos na inuutos ni ma'am sa'yo. Text ka rin pag nahalikan mo na si Papa Wilfredo with tongue, dagdag pa niya sa akin. He is my best friend, I don't have the plans on kissing him, sabi ko sa kanya pero tinawanan niya lang ito at itinaas ang middle finger niya. With know your type, wag kang pabebilok, tumawa na rin ako pabalik sa kanya and immediately go to room. It was dark when I got there and I entered the room. I was shocked when the door closed loud and as a pair of strong arms hold me. I let out a scream because of it. Sash, don't worry, we are here to play. He replied at nagpumiglas na ako sa mga hawak niya sa akin. I wonder how does a Florencia Cornejo taste? Masarap ba? O yummy, hindi ba ulong sa tenga ko? Yung boses, kilala ko yung boses niya. Boses ni Joselito yun. Anong kailangan mo? Psycho ka. Wala akong oras para dito, sigaw ko. Ngunit tiyak na mayroon akong oras para dito. He told me as he pushed on the floor. I tried to get up pero pinigilan lang niya ako. Bigla siyang tumabi sa akin. Alam ko ang gusto niyang gawin. He wanted to claim my body at kung di ako lalaban, ito ang magiging kamatayan ko. Alam kong mamamatay ako because of it and I did. I tried to fight him off na kailang kalmo at suntok ako sa kanila but he's too strong for me. Ano ba, Joselito, this is not a joke. Get off or else tatawag ako ng guard and, I was stopped when he hits me in my abdomen. Ang dami mong Saturday gusto mo rin naman. Halika na Florencia. Bubugbugin ka ng mga magulang mo kaya bakit hindi mo gawin sa akin kung ganun? It's not like you will have to lose something. You even slept with my father. Magkaroon ng pera si dad noon ha? He asked me. How does it feel to have an old man's buried? He jokingly asked me but it's not a joke. It was something that relived a dark memory hidden in my head for almost 5 years. Naiyak na lang ako when I heard it. Yes, the reason why I was very cold to my parents is that they did sold me before. They sold me to Joselito's dad to pay off some of their debts but I decided to forget that part of my life and move on. It's the only way I have to live and now that memory will kill me again. Is this the reason why are you doing this? I asked him. What do you think was the reason why? I've been lusting for you and you with my dad. My dad was a lucky asshole to have you. The hell. I feel so envious about it, he whispered as he gave me sloppy kisses on my neck. Nandidiri ako pero naging mahina na ako. Pumapalag ako pero lagi akong napupunta sa pag-iisip na I deserve this. My parents sold me to his dad pero kahit na walang nangyari sa amin ng dad niya, it will never change the fact that it destroyed his life. Naalala ko pa yung itsura ni Joselito nung makita niya ako na lumabas ng hotel kasama ang ama niya. Naalala ko pa nung umiyak ang ina niya, nakonsensya ako kahit na alam kong biktima rin ako. Masyado nang lugmok ang magulang ko sa utang na nagkakahalagang 1 milyon kaya binente nila ang katawan ko. Pero siguro maswerte ako dahil sa hindi ko naranasan ang kamandohan nung oras na yun sa halip pagmamahal ng isang ama ang nakita ko. Naawa sa akin si Tito Nicanor, ang papa ni Joselito. Pero nasira naman nun ang tingin sa kanya ni Joselito at ang ina nito. Nakaramdam ako ng matinding sakit nang ipasok niya ang gamit niya sa akin. Napamura ako at mas lalo akong naiyak. Tama na, Joselito, pakiusap ko sa kanya pero hindi siya nakinig.
na kahit napatunayan niyang hindi totoo na may nangyari sa amin ng ama niya, dahil nag-back out ito when he saw how young I am. Joselito, nakikiusap ako, tama na, ang sakit na, sabi ko sa kanya at umiyak na ako. He reached and he stopped to look in my eyes. Sobrang natatakot ako pero hanggang panginginig lang ang kaya kong gawin. Nothing will change with my life after this, and other thoughts, kaya lagi na lang akong napupunta sa iyak until I just let him do what he wants. He claimed me once again at muli akong sumigaw ng malakas. It was painful, sobrang sakit noon. I felt it was my whole life who was torn. Pakiramdam ko rin sobrang dumi ko na. His profanities and assaults are unforgivable, but my plea seems not to have the right to be heard. Tiniis ko lahat ng ginawa niya sa akin until he decided to leave me in the room. I just found myself crying hard. The same way I cried when my parents sold me to his dad. The same way that I did when I realized that my life will not be the same after what happened. The same way that I did when I realized that my existence was meant to be a trash. Ano kaya ang tagal niya? Anong oras na ba? It's 9 p.m. at andito pa ako sa school grounds waiting for her. I'm waiting for 5 long hours here. Tinatawagan ko, di sinasagot, nagri-ring lang naman ang phone niya. She never did this, yung tatakasan ako kasi pag ayaw niyang sumabay papalayasin niya ako. Palagi niyang ginagawa yun, walang kabuluhan. I stomped my feet and hugged myself as I feel the cold thin air. Okay? You're not funny anymore, I whispered at saka ako umalis para hanapin siya sa campus. Ang alam ko kasi ay hindi pa siya umaalis. I have known Florencia since we are young. Sabay pa kami dating naliligo, nahiya na lang siya nung nagkaka-boobs na siya at na-realize niyang maliit ang boobs niya. Okay, biro lang, ang point ko lang ay ganun kami ka-close. Alam namin sa isa't isa that we like each other pero gusto niya ganito lang kami. Ayaw niyang i-advance ang relationship namin into something serious. Hindi pa rin kami nagkikiss dalawa. She finds it uncomfortable but I did kiss her once. When she's asleep and she doesn't know it but secret lang natin yun. Ha? Baka patayin ako ni Florency kapag nalaman niyang palihim kong ninakaw ang first kiss niya. Napabuntong hininga ako nang hindi ko na siya mahanap. Baka umuwi siya nang wala ako. I asked myself at bumalik ako sa car park and decided to leave. Baka nga wala na siya at ako uuwi na lang, papagalitan ko na lang siya bukas at hihingi ng kiss as a peace offering kahit alam kong impossible naman. While driving out, I saw a familiar silhouette walking palabas ng school grounds. Siningkitan ko ang mga mata and I saw Florencia. Bumusina ako to catch her attention pero di siya lumingon. She was walking like a zombie na walang pakialam. Hininto ko ang sasakyan ko para pahintuin siya. Florencia, tawag ko sa kanya pero di pa rin siya lumingon kaya lumabas na ako ng sasakyan ko at hinabol siya. Florencia, bakit ba di mo ako nililingon? Saan ka ba nanggaling? Did you forget na sisanduan kita? I stopped asking her nang makita ko ang itsura niya. Mali, may mali, bahagyang nakabukas ang kanyang blouse at wala sa pwesto ang kanyang palda. Tinuon ko ang atensyon ko sa mukha niya and I saw several bruises and marks on her neck. Madilim na but the street light made it visible. Sorry, mahina niyang bulong sa akin and she started shaking. What happened? Tanong ko sa kanya at kunot na ang noo ko. Sorry, I'm sorry, patawarin mo ako, she said once again and she started breaking down. She started to cry like a baby and when I realized it, I just want to kill people. Bakit di ko man lang naramdaman na may mali na and I just kept on waiting for her instead of saving her? Hindi ko sinasadya, I can't do anything, muli niyang sabi sa akin. I just hugged her tight to somehow ease her pain. Who did this to you? Tell me, I asked her. Di ako makapagsalita ng maayos. Pakiramdam ko nawalan ako ng hangin, pakiramdam ko nawalan ako ng silbi ng mga oras na yun. My arms can't even make her calm, she just continued crying. Those retards, why would they do this to Florencia? Wala ba silang respeto sa tao? I mean baka sikat si Florencia dahil sa scam issue ng parents niya and some rumors that she was sleeping around and binubugaw pero for sake, it was not true. Minsan lang siyang nalugmok doon pero nailigtas siya at dinanaw ulit-uli. Sinabi niya sa akin na ang lalaki ay sapat na upang pigilan ang kanyang sarili nang malaman niya na ang edad nito ay kapareho ng kanyang anak. Hoy, sabihin mo sa akin kung sino ang may gawa nito. Papatayin ko siya.
sabi ko sa kanya pero nanatili siyang nakapikit, iniiyak lahat ng emosyon niya. Kaya naman napagdesisyonan kong isama na lang siya sa kotse ko para matahimik siya, at makapagpahinga sandali. I took a slow drive and as time passed by. Humihina na ang iyak niya, napalitan yun ng pagiging tulala niya. I was trying to ask her but she remained shut. I just don't know what to do. I can't control my anger over what happened but I know that hindi dapat ang feelings ko ang priority ko. Ihatid mo na lang ako sa bahay, gusto ko nang umuwi, she finally said a word without looking at me. Are you sure? Baka gusto mong pumunta tayo sa police and file the incident, they can help and... Gusto ko lang umuwi, Wilfredo, gusto ko lang umuwi, sigaw niya sa akin and she started to cry again. I'm sorry, sabi ko sa kanya, wala kang dapat ihingi ng sorry, wala kang ginawa, sagot niya sa akin, tama siya, wala akong nagawa, I was too late, I was there, I could have saved her, I could have done something. I'm sorry kung wala akong nagawa, bulong ko, hindi siya sumagot, nanatiling stuck ang mukha niya, nanatiling walang emosyon na para bang kinuha ng mundo ang buhay niya. Uuwi na ako, gusto ko nang umuwi at magpahinga, she said, and I did, inuwi ko na siya sa kanila and I watched her walk silently inside the house. 2 weeks siyang hindi pumasok matapos ng nangyari, she stayed quiet at home and didn't get out of the room. I was trying to reach her pero wala, tinataboy niya ako and can't even reach the sala of her home, her parents had no idea of what happened, ako lang ang nakakaalam noon at hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, when I don't even know who is the asshole to took her innocence. When Florencia decided to go back at her studies, she remained shut down in the world. Di pa rin niya ako kinakausap at mas naging ilag siya sa lahat ng tao, madalas tuliro, at ako hindi ko alam kung paano ko siya i-approach, nawala na yung Florencia na laging nakangiti sa kabila ng mga pinagdadaanan at anxieties niya, mas naging ilag siya sa mga tao sa paligid niya. Di ko napansin na isang buwan na pala ang lumipas at wala man lang akong magawa para matulungan siya. I realized how coward I am, kasi ang totoo ako ang umiiwas sa kanya, hindi niya ako kinakausap pero wala akong ginagawa para kausapin niya ako, natatakot ako, I was really afraid. I was afraid of what will happen or how I will act in the situation. Guys, tingnan nyo to scandal daw ni Florencia, napalingon ako sa grupo ng mga estudyante na nagkakagulo sa isang ayampad sa isang parte ng cafeteria. Siya ba talaga yan? Oo, siya nga, ang ganda oh, another guy said. Agad akong tumayo at inagaw ang iPad na pinagkakaguluhan nila. Ano ka ba? Ang bastos mo ha? Sigaw ng isang babae pero di ko siya pinansin. It was a 30 minutes long video of some guy whose face was blurred and Florencia. Saan nyo nakuha ta? Sigaw ko sa kanila. Aba malay namin, nakapost lang siya sa site. Sagot naman ng isa sa kanila, ay agad na inihagis ang iPad sa dingding dahilan upang magkapira-piraso. What the hell did you do? Sigaw ng isang lalaki. What did I do? You are watching someone get violated, that's why I did that, sabi ko sa kanila at naglakad na ako palayo. It's been a month since it happened and another problem arises. The video of what Joselito did was circulating online and around the school, and I can't even do a single thing about it. She was your friend, right? Nakakadiri talaga siya. Mabuti nilayuan mo na siya. I clenched my fist when I heard some of my classmates talking behind my back. Napasulyap ako at nakita ko si Dayan na agad namang umiwas sa mga titig ko. Ano pa bang ini-expect ko? No one would try to comfort me. Alam ko naman yon. Kahit ang mga magulang ko ay walang pakialam sa nangyari sa akin, as if parang normal lang. It's their money that counts. Nabigla na lang ako nang bumukas ang pintuan sa classroom and Wilfredo came rushing towards me. Tell me who did this? Bungad niya sa akin na parang galit na galit siya pero di ako nagsalita. I just stared at him. I can't even utter a single word. Para kasing tatanungin niya ako ng isang bagay na wala namang maniniwala sa isasagot ko. The hell Florencia, just tell me who did this. Di ko na kayang tiisin itong nangyayari, sigaw niya sa akin. Sa tingin mo kaya ko ring tiisin ta ha? Sa tingin mo pag sinabi ko may maniniwala sa akin, sigaw ko pabalik sa kanya. Florencia, alam ko ang tutong nangyari kaya ako mismo maniniwala sa iyo, sigaw niya pabalik sa akin. Tama, alam mo nga kung anong nangyari pero nasaan ka, nawala ka na lang bigla, sagot ko sa kanya.
I thought you would be there pero parehas ka lang nila. Wala ka ring magawa and I was stupid enough to think that you will stay beside me na parang walang nangyari. Dagdag ko at lumayo ako sa kanya. Parang sobrang bigat ng pakiramdam ko because of it, and with every step I make paalis sa kwartong yon. Away from is there countless stares and whispers, kasama na ang winning smirk ni Joselito sa pagsira ng buhay ko. Nagawa niya. He was able to show the world that I was, and thanks to him all my hopes are gone. Florencia, naririnig ko ang boses ni Wilfredo but it seems like a echo na unending. My sight started to get blurry at nakaramdam na ako ng hilo. Florencia, I'm sorry, sabi niya ulit sa akin and I didn't know what happened next. Tuluyan ang naging itim ang paningin ko. I woke up in the school clinic at mga bulong narinig ko. No, don't misunderstood what happened. Ako ang ama nung nasa tummy niya at hindi doon sa lalaki na nasa video. It was Wilfredo's voice. I opened my eyes at nakita ko ang dean ng college with the clinic nurse na kausap si Wilfredo. I told you di yun ginusto ni Florencia. She was violated, why can't you believe me? Halos masiga na yun ni Wilfredo sa mukha ng dean, yung dean naman ay parang di naniniwala sa kanya. Kitang-kita ko pa ang pag-iling nito sa mga sinasabi ni Joselito. Wilfredo, I called him at lumingon siya sa akin. Ano yung sinasabi mo? I asked him. Agad naman siyang lumapit sa akin and he welcomed me with a smile. Yung inis niya habang kausap si Dean ay biglang naglaho. He was faking a smile but I know that something was wrong. Okay, Mr. Tan, kakausapin ko ang parents mo tungkol sa mga sinabi mo. For now, iiwanan muna namin kayo, sabi ng Dean and he left the place with the head nurse. Ano yung sinasabi mo sa Dean? I asked him. Saka bakit ako andito? I was walking away from you, right? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Tumango naman siya sa akin at hinawi ang buhok ko. He held my hand and he smiled lightly. Tama, at natamba ka habang naglalakad palayo sa akin. Baka dahil sa pagod ko ito, sagot ko sa kanya at saka ako nagtangkang umalis sa bed but he stopped me. Stay, you still need to rest, sabi niya sa akin. Bakit? The head nurse told me that you are pregnant and she said that it was the reason why you passed out, sabi niya sa akin. Nakaramdam ako ng panginginig dahil sa narinig ko galing sa kanya. Buntis ako. What happened that night had its consequence. But don't worry, I told them that I am the father of the baby para di kanila pag-isipan ng kung ano paman, dagdag pa niya sa akin as he smiled warmly. No, sigaw ko sa kanya. I can't be pregnant, di ako pwedeng mabuntis, sigaw ko sa kanya. Pero buntis ka, saka kumalma ka nga baka manganak ka agad, sabi niya sa akin. Paano ako kakalma Wilfredo? Nabuntis ako dahil sa pangre-rape sa akin. Sigaw ko sa kanya and I started to break down, bakit ba kailangan na maging ganito ang consequences ng mga kahayupan sa akin ni Joselito? Why do I have to suffer this? Naisip ko ano bang mali ang nagawa ko? Hindi ba ako mabuting anak or such? Bakit parang ang sama ng karma sa akin? This needs to be gone. I need to kill these. I told him and I immediately got up. I have no choice, killing this karma is the only way I know to lessen ang mga sakit at stress sa mga nangyayari ngayon. Florencia, anong pinagsasabi mo? Sigaw niya sa mukha ko. What am I talking about? I am talking my bullshit life and this baby inside me. I'm talking about pregnant because I was raped and talking about how I'm angry with my life right. Ngayon na, sigaw ko sa kanya. I just don't know how things will work for me right now. I feel so useless and empty yet gustong-gusto ako ng karma, at ng problema. Of course you wouldn't understand, no one will ever understand what I feel because believes me, no one finds me important, no one loves me, sabi ko habang umiiyak. Do you think di rin ako galit dahil sa nangyari sa'yo? He asked me. I was angry and I don't know what to do. Natatakot ako na mas masaktan kita ng dahil doon. Sa tingin mo di rin ako nabigla at nagalit when the head nurse told me that you are pregnant? I wanted to immediately mang-agaw ng asno ng isang tao at patayin ito. I was feeling the same way like you. Alam mo kung bakit, dahil mahal kita. I was accepting every consequences of this in this very minute to be someone who can hold you. Sabi niya sa akin, and I'm sorry that I'm not the perfect someone because I'm a coward but I can accept everything that nangyari sa'yo. Sabi niya sa akin. Wilfredo, tawag ko sa kanya. I did it within 5 minutes, dagdag pa niya sa akin.
Just don't think that you're alone because I am always loving you, I am always with you, he whispered as a teardrop fell in his eyes. Umiwas ako ng tingin sa kanya nang makita ko siyang umiiyak. I think that was the reason why you shouldn't involve yourself anymore around me. This was my problem and you did enough. I won't let you take this humiliation because of me, just know. I told him at tuluyan na akong tumayo mula sa kama ng clinic. He tried to stop me pero di na ako nagpapigil pa. As much as I want to keep him beside me right now pero hindi na pwede.